Ayun mga kaibigan, maliwanag ho. According sa ating mahal na Pangulo Kagalang-galang Bongbong Marcos, ikaw, Digong Duterte, ay ubod ng sinungaling. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, he's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a law without any with a blank. He's lying, and he's lying because. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, matindi ito mga kaibigan. Hindi na nakatiis, sumabog na sa galit. Itong ating kagalang-galang kasalukuyan Pangulo Bongbong Marcos. Pinahiya itong si Digong. Sinagot itong si Digong at ang sabi ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sinungaling ka, Digong. Inuulit ko, sinungaling ka, Digong. Nagpapakalat ka ng anumang fake news. Yan pong lahat mga kaibigan ang ibabahagi ko po sa inyo sapagkat mainit na usapin mga mahal kong taga-subaybay ay ito nga pinapakalat ni Digong na dokumento na hawak-hawak niya ay peke naman pala. Yan ang pinatunayan ng ating kagalang-galang mahal na Pangulo na ang pawang pinapakalat nitong si Digong ay mga imahinasyon, nananaginip ng gising, walang katotohanan at ang layunin po nito ay siraan si Pangulong Bongbong Marcos upang magbigay daan di umano sa pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos at nang pumalit ay ang kanyang anak na si Sara Duterte. Kaya't hindi na po nakatiis ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang sabi niya, sinungaling ka, Digong Duterte. Nagpapakalat ka ng anumang fake news. Ay kahit hindi yung ating Pangulo ay magsalita, ay damang-dama at may mga ebidensya ho. Kahit taong bayan, hindi ko man sila pinapangunahan, kahit saan ako magpunta, ay sinasabi at ang kanilang public opinion ay sinungaling ka, Digong. O ay sinigundahan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay umiyak na. Ay huling-huli ho ito. Sakto na nagsisinungaling. Mga kaibigan, hindi ho nahuli ng pulis. Mabuti ho yung aking nililinaw. Marami pong ibig sabihin ng nahuli. Huling-huli na nagsisinungaling. Itong si Digong. Mga mahal kung taga-subaybay. Eto! Inaanyayahan ko po kayo na kapag mayroong pagkakataon ay samahan nyo ako na panoorin, pakinggan ang ilalahad ko po sa inyo. Dahil ito ang kasagutan dito sa pinapakalat ni Digong para siraan ang Pangulong Bongbong Marcos ay may hawak na peking papel na winawagayway ay pahiyaho. Sinungaling ka, Digong, ayon sa ating mahal na Pangulo. Ito po. Nel, ano yung ibinigay na assurance ng Malacanang na talagang walang anomalya sa 2025 national budget? Yes, kakinon din na Malacanang ang pinalutang na paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kaalyado dito na may anomalya sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news ang sinasabing anilagda 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bahagi nito ay Naririnig mo, Digong, yun. Fake news ka. Nagpapakalat ka ng anumang hindi totoo para siraan lang si Pangulong Bongbong Marcos. Naku, tandang-tanda ho nito. Dapat ikaw ay nagpapakalat ng anumang kapaki-pakinabang lalo na at ikaw ay naging isang presidente. Dapat ikaw ay huwaran. Ay hindi Puro ko kalukuhan ang ginagawa sa Republika ng Pilipinas para lang mailuklok mo ng iligal ang iyong anak na si Sara Duterte at nang sa ganon mapagtakpan ang mga anomalya na kinakaharap niyong mag-ama. Nako, ito pa, anomalya kaso. Ay, nampupus nila para mapagtakpan. sinadyang lagyan ng blankong halaga upang ito ay sulatan na lamang ng halaga na parang blankong cheque
ay kay ES Bersamin, dapat itong kondenahin dahil walang pahina sa 2025 national budget na hindi nabusisi bago lagdaan ng Pangulo bilang batas. Dagdag pa niya, lahat ng 4,057 pages ay binusisi ng daan-daang professional staff ng Kongreso at ng Department of Budget and Management o DBM. Metikuloso niya itong pinag-aralan line by line ng mga civil. Nako ho, gaano katindi ito. Sampal sa iyo ito, Digong. Talagang pinatunayan ng Malacanang na ikaw ay nagsisinungaling. Dito ho, sa susunod, mga kaibigan, sa bandang gitna ng ating tinatalakay ay pakinggan po natin itong diretsahan na sumabog na sa galit. Itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na diretsahan, sinasabi nga niya na pinapaalam sa buong mundo, pinapaalam sa Republika ng Pilipinas, pinapaalam sa taong bayan na ubot ng sinungaling itong si Digong Duterte. Ayon po sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako ho, kaya-hiya ka. Servants para matiyak na walang discrepancy sa mga inilalaang pondo. Imposible anyag iniwan ng blanco ang halaga ng ilang items. Ayon pa kay ES Bersamin, maaaring tignan ng publiko ang 2025 GAA sa website ng DBM at makikita na walang programa, aktibidad o proyekto na may blank appropriations. Pinabulanan rin mismo ni Pangulong Marcos. Digong, pumunta ka sa website. Yung sabi mo ang mga papel na hawak mo at tingnan mo ang katibayan doon na ikaw ay nagpapakalat ng fake news, na ikaw ay nagsisinungaling. Hindi ako nagsabi niyan. Mayroon po tayong batayan. Unang-una, sinasabi ng kagalang-galang na mahal na Pangulo na ikaw ay nagsisinungaling. Nanggugulo ka eh! Nang layunin mo ay siraan si Pangulong Bongbong Marcos nang makaupo ang iyong anak ni si Sara Duterte. Kaya pala nanunumpa wala nang maniniwala sa iyo, Digong. Wala na. Dapan-dapa ka na. Ito pa. Ang alegasyon ni dating Pangulo Duterte. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Habang ng Pangulo, hanapin. Ayun mga kaibigan, maliwanag ho. According sa ating mahal na Pangulo kagalang-galang Bongbong Marcos, ikaw, Digong Duterte, ay ubod ng sinungaling. Dahil walang katotohanan ang iyong mga pinapakalat na ang layunin mo lang dito ay siraan ang gobyerno. Muli kong inuulit, ay papalitan ng kanyang anak, atat na. Gusto maging presidente ang kanyang anak, kaya nanunumpa ng peke. Nako, ito pa. Mismo sa naka-upload na kopya ng 2025 GAA sa DBM website kung may nakablangkong appropriations. Yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan sa studio. Ayan mga kaibigan, mayamon ang ating gobyerno na pwedeng puntahan sa website at talungkatin, suriin para naman sa patas na ika nga po ay mapatunayan din na ito ay hindi piki. Nandiyan na, hinahamon ka, Digong. Na ika nga talaga ikaw ay nagsisinungaling. Punta ka doon sa website, tingnan mo. Kaya hindi po tayo mga nagkamali. Hindi po tayo nagkamali, mga mahal kong taga-subaybay na ang aking public opinion dito na doon sa nakaraang kong vlog kanina, umaga, ang sabi ko nga ay nauulit na naman dito ang PDIALEC na may dokumentong pinapakalat na isang peking dokumento na ginawang legit sa pamamagitan ng butas ng puncher. Ganito rin po ang nangyayari sapagkat pinangatawanan, pinakita at pinatunayan ng ating Pangulo. Kaya nga may hamon, tingnan sa website para mapatunayan nagsisinungaling si Digong. Ibig sabihin ito ay talagang planado, gumawa ng peking dokumento, katulad ng PDLX. At alam po natin, pag nagsalita si Bato dito, sasabihin itong
Tunay na dokumento yan. Kahit walang butas ng puncher. Kasi noon, kaya laging legit ang batayan ni Bato ay butas ng 2 puncher. Nako! In reaction, mga kaibigan, naniniwala po ba kayo na talaga nagsisinungaling at nagpapakalat ng anumang fake news itong si Digong? Para lang ho, atat na at gustong-gustong siraan ng Pangulo para mayo po ang kanyang anak bilang presidente. Kahit anong paninira nyo, wala nang maniniwala, Digong. Wala na. Bagsak na kayo. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, bye-bye. Palapakan.